Ayun, sumabog na. Aray, naputok ang bulkan. Halos 3 kilometro ang taas ng ibinugang usok o plume ng Bulkang Taal kanina umaga. Ayon po sa PHIVOLCS, tumagal ng 11 minuto ang mahinang phreatic eruption ng bulkan na nasa alert level 1 pa rin ngayon. Pero dahil sa kapal ng fog o volcanic smog nito, na dinala ng hangin sa direksyong Timog Kanluran, sinuspindi kanina ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Nasugbu, Lian, Agoncillo, Calatagan at Balayan at inilipat muna sa modular distance learning. Ang fog ay delikado sa kalusugan lalo na sa mga may karamdaman. Naglabas po na pahayag si Julian San Jose, ang Sparkle at ang pamunuan ng isang parokya sa Occidental Mindoro kaugnay po sa kontrobersyal na performance ng Kapuso Singer sa simbahan. Sa pahayag ng kura parokong si Father Carlito Maim Dimaano, inaako niya ang lahat ng pagkakamali at inaaming naging mali ang kanilang desisyon. Humihingi rin siya ng tawad kina Julian at Jessica Villarubin na kanilang inibitang mag-perform. Sa social media posts, humingi rin ng paumanhin si Juliana at nilinaw na ang tanging intensyon niya lang ay magbigay ng saya at suporta sa simbahan sa pamamagitan ng benefit concert. Dagdag ni Julian, bagaman hindi siya perpekto, matatag ang kanyang pananalig at hindi matitinag ang kanyang pananampalataya. Naunang naglabas ng pahayagang Sparkle GMA Artist Center na inako ang pananagutan sa nangyari. Sila raw ang dapat maglinaw ng mga detalye sa organizer at makipag-coordinate sa kanilang talent. Ginawa lamang daw ni Julie ang kanyang trabaho at naging tunay na professional at walang intensyong mambastos. Humingi na rin sila ng paumanhin sa mga na-offend at maging kay Julian. Magiging mas maingat na raw ang Sparkle para hindi na ito maulit pa. Isa pong pagtitipon ang idinaos sa BGC para magkaroon ng ugnayan ang venture capital investors at mga startup o papausbong ng mga kumpanya sa Pilipinas. Pinangunahan ng TND Aura, isang venture capital firm na nakatutok sa Southeast Asia, ang event na tinaguriang VC Socials. Tumuli rito ang investment arm ng GMA Network na GMA Ventures Incorporated at startups mula sa iba't ibang industriya. Nagkaroon pa ng panel discussion na nilihukan ni GMA Ventures President and Chief Operating Officer Reggie Bautista at mga opisyal ng TND Aura at isang partner firm. May malalim ng partnership ang GMA Ventures at TND Aura na nag-invest na noon sa mga startup sa healthcare sector. Sa cart lang binebenta noon at ngayon may iba't ibang pwesto na. Sa tulong ng pastil na lasap ng mag-asawa sa Pangasinan ang Success! Nakakatawa. Ang simpleng binalot na kanin at toppings na shredded chicken ng mag-asawang sina Michael at Grace, certified hit sa Calasyang, Pangasinan. Ang kwento ng mag-asawa, November 2022 sila nagsimula sa puhunang 500 piso at kumikita ng 75 pesos kada araw. Fast forward today, level up na sila. Umaabot na sa 70,000 piso ang kita nila kada araw. At meron ng 10 pwesto sa iba't ibang lugar sa Pangasinan. Wow, ibang klaseng level up at mukhang masarap. Oo, makabisita nga. Oo nga. Mga kapuso, 76 na araw na lang, ato Pasko na. Lapit na. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi!
Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.